Limutan mo na ba na sa Article 11, Section 1 ng Konstitusyon, nakalagay na public office is a public trust. Public officials and employees must at all times be accountable to the people. Kaya, kung opisyal ka ng gobyerno, accountable ka sa lahat ng oras sa mga tao. Di ba? Sabihin mo, hindi, baka po kasi mabulat-lat yung ako namin yung mga personal namin ba't ka pa pumasok sa gobyerno? Nakalimutan mo na ba na sa Article 11, Section 1 ng Konstitusyon, nakalagay na public office is a public trust. Public officials and employees must at all times be accountable to the people. Kaya, kung opisyal ka ng gobyerno, accountable ka sa lahat ng oras sa mga tao. Hindi pwedeng, kung naman ako, paano naman yung personal ko, paano naman yung pamilya ko. Pumasok-pasok ka sa gobyerno nakalagay pa nga dun sa Constitution live modest life. Mabuhay ka ng ano yung ibig sabihin ng modest, John? Pag sinabing modest, hindi magarbo. Simple lang. Itong ibang mga taga-gobyerno natin, wala na talagang hiya Wala nang hiya. Hindi na po sila nahihiya, mga kababayan. Ikinararangal na po nila na sila po ay gumagawa na ng pinagmamalaki na nila na sila ay nakasakay sa ganito. Eto, mga congressman lang Nakikita mo, ang suot ng mga damit, Balenciano. Ang laki. Balenciaga. Ang sasakyan ay nako. Hindi na nahiya. Pero tingnan mo sa salin, wala. Ang malalaking sasakyan, wala sa salin. Kasi nga, ang lakas ng loob nitong mga hinduropot na to kasi hindi natin nakikita salin. Halimbawa, meron siyang Rolls Royce na sinasakyan araw-araw. Ano ba? Escalade ba yun, John? Escalade. Kung sinasakyan niya, sabi niya, hindi naman akin to. Kanino yan? Paano natin matatanong kung kanya yun o hindi? Wala tayong kopya no salin. Kaya, dapat po talaga mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, magkaalaman na tayo dito. Masyado nang malala po ang sitwasyon ngayon, mga kababayan. Huwag na po sanang dumating ang oras o araw na ang ating mga kababayan ay mapupundi na magpunta na sa kalsada. Huwag naman po sanang mangyari. At huwag naman po sanang mangyari na dahil sa inis ng ating mga kababayan, sa inis nating lahat, tayo na mga nagbabayad ng buwis, magdeklara na tayo sama-sama na huwag na tayo magbayad ng buwis. Na kahit na filing, halimbawa ako, nagninegosyo ako. Sabi ko, hindi ako magbabayad ng tax. Pwede ko bang, paano kung magkaisa ang maraming mga Pilipino na gano'n ang gawin? Paano ang buhay natin? Kaya kailangan umaksyon ng presidente dito. Sukdulan, ito huwag na po kayong magagalit sa akin, mga taga-Congress. Sabihan mo na po, Mr. President, si Speaker Martin Romualdez to voluntarily file a leave of absence, that's number 1, or altogether, mag-step down sapagkat ang sama na po ang sama na po nang nangyari. Yung 2025 budget, malala na po. Total, nagkaroon na ng palitan sa Senado. Malagay ko naman, wala nang masama na magpalitan sa House of Representatives, Mr. President. At kung gusto talaga nating seryosong bakbakan dito, talagang may mangyari sa buhay natin ng mga Pilipino. Hindi lang basta may makasuhan. Dapat may makita mga Pilipinong nakukulong at
yung yung mga nakaraan, pati nakaraan, suysuyin, hindi pwede yung hinaharap na lang. Para kasi ang nangyari, forgive and forget ang gusto nila eh. Hindi pwede yun. Ano yun? Yung nakalipas, ayos na. Hindi pwede yun. Mabilisan lang tayo ha, mga kababayan. Nanonood ako kanina ng interview ni Karen Davila kay Congressman Roman Romulo ng Pasig. Alam nyo, natuwa ako kay Congressman Romulo. Si Congressman Romulo po ay nagdeklara na ilalabas po niya ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, SALN. At iwine-waive din po niya ang kanyang karapatan sa Bank Secrecy Law. Ibig sabihin, willing po siya na mabulatlat ang kanyang bank account ng investigating body. Pero mukhang ang gusto niya mag-imbestiga na sa kanya kung iimbestigahan man siya ay ang independent commission, independent o kaya ay ang husgado kung sakaling aabot to sa husgado. Itong si Congressman Roman Romulo ng Pasig, kung po ito kasangga ni Vico Soto to yung grupo po nila Vico Soto sa Pasig, pwede nating sabihin na sila yung mga a few good men. Napanood niyo ba yung pelikula na yun? A Few Good Men. Pero sa sundalo, sa military naman yun. Ang sabi ni Jack Nicholson doon kay Tom Cruise, no? Yun? You can't handle the truth! Sa pelikula na yan, ano? Ay, magandang umaga pala kay Manol Bato Maninaw. Oy, Ninang! Manol Bato Maninaw, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na hindi na, kumbaga, napakahirap lang kunin ng SALN ng mula Pangulo hanggang sa mga cabinet members at mga congressman at iba pa. Wala hindi na nagbibigay ng SALN ngayon Samantalang nung araw, nung nagko-cover pa ako sa Malacanang, inaabangan ko yung April 30 na yun. May 1, May 2, hawak ko na yung SALN ng mga cabinet members Ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Dapat malabas yung SALN. Ito, tama ka dun, Marilyn Calderon President to barangay. Ngayon, yung mga barangay chairman, John, grabe. Maniniwala ba kayong ultimo sa barangay katakot-takot na katiwalian? Opo. Naku, katakot-takot ng wala normal na Bagamat sa SALN, alam naman natin yung SALN marami ding kalokohan dyan. Hindi naman dinideklara lahat yan. O kaya basta kalokohan lang din. Pero at least meron tayong mahahawakang halimbawa, yung kapitbahay mo, opisyal ng gobyerno. Nakita mo, doon siya nakatira. Doon siya, eto yung mga sasakyan ginagamit niya. Eto yung rest house niya. Et cetera. Tapos, ang mga anak niya dito nag-aaral. Kumbaga makikita mo yung kanilang lifestyle, Tapos, pag tiningnan mo yung SALN niya, kahit nga ba kataran lang yung SALN na yun, nasasabi mo, may kalukuhang nangyayari. Di po ba? So, totoo man o hindi SALN, masusumbatan natin yung opisyal ng gobyerno na yon at masusubok natin kung meron siyang kabulastugang ginagawa kahit paano. Hindi ba, Engineer JC Ancheta? Ang laking bagay nun. At ang pinakamatindi, sigurado ako, manginginig ang tumbong ng mga politiko, mga taga-gobyerno,
mga appointed officials, mga taga-DPWF, makikinig, pagka silang lahat ay magwe-waive ng kanilang bank secrecy. Ewan ko na lang, baka maihi kayo sa salawan. Dapat yung bank secrecy hindi lang pang peso account, ha? Pati foreign currency deposit, ha? Pati foreign currency deposit. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Pagka po ganon, halimbawa ngayon, nasample lang, ha? Sinasabi nitong Bryce Hernandez na meron daw sa bagay. May pagka-hearsay din kasi yung kay Bryce Hernandez. Buti sana kung nandun siya nung binigay doon sa mga senador na binanggit, si Jinggoy saka si Joel Villanueva, yung 30%. Kung nandun siya, na-picture niya. Alam mo yung mga ganon? Kasi although may tinatawag na circumstantial evidence, pero iba pa rin yung physical evidence eh. Ang mangyayari niyan, it's your word against theirs. Pero kung mayroong aligasyon si Bryce, tapos automatic, hahalungkatin natin yung bank account ni ganito, bank account ni ganon, malamang, may mangyayari, may kapupuntahan nito. Kaya ulitin ko na naman yung matagal lang isinusulong ni Senator Ping Lacson, nung araw ko pa ito sinasabi. Bata pa si Senator Ping Lacson, sinasabi na niya na i-waive ang bank secrecy ng mga mga opisyal ng gobyerno, appointed man o elected. Hindi po ba? Wala walang gustong mag-approve nun sino namang congressman ang mag-approve nun? Sino namang senador ang mag-approve nun? Sige nga, anak ng bakang dalaga. Sabi ni Kanang, ano ba, Kanang? Ibig sabihin lang yan, di talaga sangkot si Kong Roman Romulo kasi willing siya ilabas lahat. Yun mismo, Kanang. Tama po kayo doon sa sinabi nyo. Kasi kapag takot ka, halimbawa nagkahamunan, takot ka na ilabas yung salin mo, kaya yung bank account mo, ang sasabihin lang naman ng tao doon, matik yun Katumbas na rin yan nung pagka tumakas ka sabi niya, yung pagtakas yung pagbiyahe mo, paglipad mo, parang, tumatakas ka na. Ganito rin yun. Kapag ka ayaw mong pabuksan yung bank account mo, o kaya yung salin mo, parang may tinatago ka kung opisyal ka ng gobyerno, di ba? Tama ka, Kanang. Mar Osorio, vacant all position in the government from press to... Hindi, itama niyo muna ka siguro, Mar Osorio, yung banyo. Yung gusto niyo sabihin. Anong vacant? Tagalogin mo na lang kasi. Tagalogin mo na lang. Sir, banggitin mo naman si Speaker. Speaker. Lahat ang sinasabi ko lahat ng opisyal ng gobyerno, dapat pag opisyal ka ng gobyerno mula presidente, vice-presidente, House Speaker, Senate President, Senador, Congressman, lahat dapat ilabas ang salin. Huwag yung tago yung salin. Wala nang pahihirapan pa publiko sa salin na yan. Hindi po ba? Vince Fulgarinas, paano kung ipangalan sa kamag-anak o dami account, makakalusot pa rin? Dapat hindi binuwag ni PBBM. Hindi po. Eto buti nabanggit mo yan. Nabanggit niyo po yan. Yung po una, yung kamag-anak o dami account. Ang sinasabi natin, hindi mo naman mahuhuli talaga. Hindi garantya na pagka may salin, mahuli. Ang sinasabi lang natin, meron kang pag-uumpisahan ng investigasyon. Meron kang pag-uumpisahan, tapos yung salin nga. Doon naman sa PACC, Presidential Anti-Crime Commission, matagal na po yan, maniwala kayo.
Panahon pa ni Gloria, meron ng PACC. Huwag niyo sabihin si Pangulong Duterte lang nagtayo niyan. Ang nangyari, alam niyo po ba, eto, patawarin niyo ako doon sa mga, ako kasi nag-cover ako ng mga dating presidente. Ang nangyari po dyan sa PACC, naging duplication po yan. Naging duplication po siya ng function ng existing government prosecutorial arm or investigating arm. May mga existing na ang kailangan lang magtrabaho itong mga to. I don't think there is a need for PACC. Ako mismo, hindi ko para sa akin, hindi kailangan yun. Tanungin nyo, nung panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, nagtayo din siya ng PACC. Meron ding PACC nun eh. Taga San Antonio Nueva Ecija pa nga yung pinaka-chairperson. Taga San Antonio Nueva Ecija. Ang sinasabi ko lang doon mga kababayan, yung PACC, masyado namang overrated yung PACC. Pero hindi ko overrated yun. Ang mangyayari, alimbawa, inimbestiga ka ng PACC. Tapos, ano gagawin ng PACC? Ang PACC, magsasubmit din po ng kanila pong findings, magpapail ng kaso saan? Sa piskalya. Sino ba yung piskalya pag opisyal ng gobyerno? The ombudsman. O di dadaan pa sa ombudsman. Ang sinasabi ko, kung gagawin lang ng ombudsman yung trabaho niya, o kung mas mababa yung posisyon, depende kasi sa salary grade yan. Kung yung DOJ, PACC, nag-imbestiga, sabi ng PACC, meron